yung General Appropriations Act. Malacanang po nagsabi noon, linilihis nila itong usapan. Ang in-expose po ni Pangulong Duterte at ni Congressman Sid Ungab ay ang mga blanco pagdating sa bilyong-bilyong pisong halaga ng Bicameral Conference Committee report. Sir, kunin lang po namin yung reactions niyo regarding sir, regarding sa allegation po ni former President Duterte regarding sa blank item. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. I was watching the news earlier today and people were saying it's 4,000 pages. Paano namin ibubusisiin yan? Ang ganito, para titignan namin isa-isa. Hindi na lang. Meron namang kopya that's available on the website of DBM. Tignan ninyo, huwag na ninyong busisihin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa para mapatunayan na tama ang sinasabi ko kasi nungalingan yan. Eto wala na tayong paligoy-ligoy pa. Sa sinabi ni Bongbong Marcos na nagsisinungaling daw si Pangulong Duterte, hindi po. Kasi meron naman silang hawak na mga documents na galing sa GAA. So eto yon, kung talagang may kakulangan sa datos o proseso sa BICAM Committee sa paggawa ng batas, excuse me, mahalagang masunod ang tamang legislative process mula sa deliberasyon sa Kongreso at Senado hanggang sa pagpirma ni Pangulong Marcos Jr. Kung ang aligasyon na kulang-kulang ang datos o hindi nasunod ang proseso, maaring magdulot ito ng tanong sa validity ng batas. Kapag may ganitong issue, karaniwang hakbang ang pagsasampa ng kaso sa Supreme Court upang questionin ang constitutionality o validity ng batas. Tinatawag itong judicial review. At ang Korte Suprema ang may huling salita kung ang batas ay nagkaroon ng procedural lapses o hindi alinsunod sa konstitusyon. Kung mapatunayan na may procedural defect, eto yung halimbawa Hindi kumpleto ang datos, hindi maayos ang deliberasyon sa BICAM Committee. Maaring ideklara ng Supreme Court na hindi valid ang batas at maaring ipawalang bisa ito. So magiging mahalaga rin dito ang mga dokumento at official na record ng Kongreso, yung mga record na pinakita ni Congressman Ungab na galing sa GAA. Yun ang mga dokumento na hawak nila. Na totoong may mga kulang-kulang na datos, Kung talagang may pagkukulang, kailangan itong mapatunayan ng mga petitioner para ma-review ng Supreme Court. Yung General Appropriations Act. Malacanang po nagsabi noon, linilihis nila itong usapan. Ang in-expose po ni Pangulong Duterte at ni Congressman Sid Ungab ay ang mga blanco pagdating sa bilyong-bilyong pisong halaga ng Bicameral Conference Committee report na siyang naging pundasyon at basihan ng General Appropriations Bill at nung enrolled bill na ito ay pinadala sa Malacanang at pinirmahan ni Bongbong Marcos at naging General Appropriations Act. Pati po yan tatalakayin natin para maunawaan po ng higit sa marami nating kababayan yung tinutawag nating budget process. So malinaw po sa ating saligang batas. Una-una nabasag po natin yung fake news sa Malacanang. Wala daw pong blanco, yan po blanco lahat. Bilyon-bilyong piso blanco. Ito yung aking sinabi kagabi na paano ka napunta sa 6.32 trillion pesos na taon ng budget for 2025. Panay blanco po ito. Ibig sabihin, yung 1+1, hindi na po magbabago yun, 2 ho ang sagot doon. Yung 2+2, ang sagot po doon ay 4. Pero yung 3+ blank, hindi po maaaring maging 6.32 trillion ang magiging kasagutan doon. Kahit po mga batang nag-aaral sa elementary, alam po yung kasagutan sa 3+3. Pero hindi po kayang sagutin ng kahit na sinong scientist o inventor o henyo. Yung tanong na 3+ blank is equal to 6.32 trillion pesos. Yan yung malaki nating pinag-uusapan at nadiskubre at inilahad ni Pangulong Duterte at ni Congressman Sid Ungab. Nandun po ako nung gabing yun, nung amin po pinakita ito, na hindi po ito peke. Ayan po, ang Malacanang po ang nagpapalaganap ng fake news. Pinipihit po nila yung usapin sa GAA. Wala pong nagsabing may blanco yung GAA. Ang sinasabi natin, blanco, itong final document na naging basihan ng GAA. Iyan ang pinag-uusapan natin.
kay Balitang Hopya Mani Popcorn, ano po ba ang BICAM sa GAA? Yung BICAM, wala po yun sa GAA. Babanggitin ko po yan. Malinaw ho sa ating saligang batas. Silipin po ninyo, pakisilip po ninyo, Article 6, Section 24, that all appropriation, revenue, or tariff bills shall emanate or originate exclusively sa House of Representatives. Malinaw po yan. Yung ating mga nakasubaybay na magagaling na abogado, yung mga nag-aaral ng batas sa law schools, alam po nila yan. At pati po mga ordinaryong Pilipino, dapat po silipin ninyo yung ating saligang batas. Malinaw po sa ating saligang batas, Article 6, Section 24. All revenue, all tariff, all appropriations bill shall, to the exclusion of all other bodies, shall originate exclusively sa House of Representatives. Walang ibang pwedeng pagmulan yan. So nalinaw po natin yung constitutional basis or provision. Ngayon, yung annual budget, magmumula lamang sa House of Representatives, originally ang appropriation. Pero yan po ay isusumiti ng Executive Department noong tanggapan ng Pangulo. Meron pong tinatawag na President's Message o yung budget message ng Pangulo at nandyan din po yung National Expenditure Program. Nandyan po nakadetalye kung ano-ano yung mga inihinging funding o pera ng Executive Department para sa parating na taon at ito yung mga kinakailangang priority na pondohan ng ating Kongreso. At bukod po dyan, meron pang isang document na kasama. So meron na po tayong mensahe ng Pangulo, meron na po tayong yung NEP, yung National Expenditure Program, may kasama din po yan yung BESF, yung Budget Expenditures and Sources of Funding. Kinakailangan po yun kasi kinakailangan nagbabangga yung mga dokumentong yan para hindi naman po pwedeng blanco. Kagaya po nito blanco. Kaya po merong budget, expenditures, and sources of funding para po maiwasan yung blanco. Hindi ka pwedeng humingi o mag-request ng appropriation kung wala kang magiging source of funding o pagkukunan ng pera. So, andito na po tayo, sinumiti yung annual budget, yung panukala ng Executive Department. Nagbalangkas po ang mababang kapulungan. Yung Kongreso, makikita nyo naman yan, nakatelevise pa nga yan, hindi ba? Yung sinasabi nilang, you have to defend your budget. Sa mga secretaries natin ng iba't ibang department, tumutungot po sila roon, iba't ibang bureau, iba't ibang ahensya, pati ang constitutional bodies po na tinatag ng ating saligang batas, nandiyan po yan, nagpupunta po sa Kongreso, nagpupunta po sa Senado, they are defending their budget. Talaga pong magagaling naman yung mga technocrat natin, magagaling po yan. Subalit, kahit po na-defend na nila yung kanilang budget, meron pong unconstitutional body or komite na hilig makialam. Dito po nagka-problema. Yung Bicameral Conference Committee, yung BICAM kung tawagin natin, BICAM. Yung Bicameral Conference Committee, it is just a mechanism to reconcile conflicting figures, yung mga numero, yung mga amount, or conflicting items that are in the appropriations bill. Hindi po pwedeng gumawa iyan o humulma ng sarili nilang bersyon ng budget. Malinaw po sa ating saligang batas. All appropriation, tariff, revenue bills, etc. shall originate exclusively in the House of Representatives. Article 6, Section 24 of our Constitution. Bibig sabihin doon po sa mababang kapulungan. Pero meron po yung Bicameral Conference Committee. Yung Bicameral Conference Committee, meron pong delegasyon dyan ng Senado. Meron din pong delegasyon dyan ang House of Representatives.